Magandang gabi sa inyong lahat. At ito uli ang inyong Lola Tita Nimpa, nagbabalik. Yan, magluto tayo ngayon ng dinuguan. Ngayon ay mag-aalas 6 na ng gabi, Thursday, November 23. Nahilingan lang akong magdinuguan at bumili ko ng 2 inyog. Gagawa tayo rin ng puto. So, hindi ko na napakita na ginisa ko yung aking karning baboy sa sibuyas, bawang at pinalambot natin. Ilagyan natin ng paminta, konting asin at saka bay leaves. At dinagdagan ko na rin siya ng suka. Yan. So, yan, malapit na siyang maluto. At ilalagay ko na rin yung dugo. Talaga yatang hindi natin mahindian ang ating mga anak pag humingi na o humiling ng isang bagay na gusto daw niya ng dinuguan. Ayan. Magluluto tayo ng dinuguan. At ito ang ating gabihan ngayon. Ngayong Thursday. Tikman natin kung tama na ang alat. Kuha ako ng kutsara. Sandali lang. Lalagyan ko rin siya ng konting asukal para balance yung asim. Konti lang. Mga half teaspoon lang. At lagyan din natin ng mga half teaspoon flour powder. Yan. Saka na natin siya tikman. Mag-alas 6 na. Tamang-tama ang ating hapunan. Medyo late na pero okay lang. Paparating naman yung aking anak na galing trabaho. Trabaho siya ng 12 to 8. So sabi niya kakain na lang daw siya pag-uwi niya. So tamang-tama. Pag-uwi niya, luto na. Muli, kumusta sa inyong lahat? Pasensya na at napatagal uli ang aking pagbibideo pero talagang ganyan. Marami tayo inaasikaso at isa pa talagang titigil na sana ako pero ayaw ng aking kaibigan at sabi ng aking ibang mga anak kung masaya daw ako o gusto kong libangan itong pagbibideo, bakit daw ako titigil. Kaya napag-isip-isip ko na tama din sila. Hindi ko naman obligadong mag-video araw-araw o palagi. Bigyan ko lang ng kaligayahan na aking sarili at update na rin sa ating edad, kalusugan, o mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Hindi man araw-araw pero pinahatid ko rin sa aking pamilya at sa inyo ang aking mga nagagawa, mga bagay na pwede rin i-share sa inyo ang buhay-buhay dito sa Canada. Na kahit tayo matanda na, tuloy-tuloy lang ang buhay. Hanggat kaya pa, sabi ko nga, maging independent tayo hanggat kaya pa dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo tatagal o malakas. Teka, lagay ko muna itong aking dugo.
Dali lalagay ko yung aking dugo. Yan yung dugo. Unti-unti lang. Halo. Yan. Halo lang ng halo. Dagdag uli. Yan, halo uli. Lakasan natin ng konti yung apoy. Yan. Dagdag pa natin. Pasing tabi po yung iba na alam natin na hindi kumakain ng dinuguan. Pasing tabi na lang. Dagdagan pa rin natin ng sili. Ito palang sili tanim ko pa to dun sa last summer. Ang dami niya piniris ko para pwede pa nating magamit. Yan. Mga 20 minutes tapos na tong ating dinuguan. Kaya sana nagustuhan nyo o kayahin nyo rin. Simple lang ang way ko. Ginisa ko nga lang ang sibuyas bawang at pinalambot natin yung karne. Lagyan natin ng paminta, patis, asin. At pag medyo malambot na, dinagdagan ko siya ng konting tubig at konting suka at pinakulo ko siya. At nang malambot na, ayan, nilagay ko na yung dugo. Sa malapit-lapit na, tikman uli natin kung tama na sa alat. At kung kinakailangan, dagdagan pa natin ng paminta. Ayan. Halo lang para wag mamuo. Ayan. Lakasan ko pa yung apoy. Para medyo depende yan. Kung gusto nyo masabaw, pwede na yan. Pero kung gusto nyo medyo malapot-lapot, pakuluan pa natin ng konti para lumapot yung sabaw. At meron din akong paraan para hindi rin masyadong maluto yung karne. Pwede nyo siyang tanggalin at pakuluan ng yung inyong sabaw hanggang sa lumapot. Pero dito sa bahay, como nga mga bata, gusto rin nila ang masabaw. Pang-ulam na rin. Yan, tikman natin kung masarap na. O, alam kong masarap, pero tingnan natin kung tama na sa alat at paminta. Ang sarap. Medyo may konting anghang siya dahil nilagyan ko rin pala siya ng pepper flakes. Yan. Kaya sarap. Tapos papatniran natin ng puto. Kaya nga ako bumili nitong dalawang inyog. I-grate natin siya. Gagawa tayo ng puto at terno ng dinuguan o kaya kanin. Depende sa mga anak ko kung ano gusto nila. O, muli, ito ang inyong tita Lola Nimpa. Sana nagustuhan nyo ang aking
dinuguan. God bless everyone. Take care. Bye for now. Bye.